Real talk tayo ngayon. I will be sharing to you my realizations based on my experience and observations here in Canada with regards to my job as wine technician. Kung bago ka lang dito sa Canada, kailangan hindi ka mapili sa trabaho. Kung sa Pilipinas, laging ballpen, chalk, at laptop ang hawak ko everyday, then kailangang maganda, presentable, at naka-lipstick, mabango. Lahat yan nagbago pagdating ko dito. To tell you honestly, yung first 2 weeks ko bilang isang swine technician, hindi naging madali. My first struggle is the language barrier. Di gaya ng ibang barn dito na maraming Pinoy. Sa amin po, dalawa lang po kami ng asawa ko that time. The rest are all Canadians. And then, napakas lang nilang magsalita. Buti yung asawa ko nasanay na siya. Second is napakabilis nilang magtrabaho. Para bang time is gold lagi. Di na ako makatiis kaya sinabi ko, you all work too fast here. I'm sorry, that's the fastest I can. Tumawa lang naman sila. Sabi nila, it's okay, you will be used to it. I was assigned sa breeding and then si hubby is sa farrowing. All I thought dati na, okay lang kahit walang experience. Sinandyan naman si hubby na makaka-assist sa akin. Pero hindi nangyari yon. Kasama kami ng barn pero hindi naman kami isa ng department. Full naman ako sa lahat ng nag-assist sa akin kasi they extend much of their patience until natuto ako. Kung maarte ka, hindi ka pwede dito. This job will make you dirty and stinky, but I love it. Marami akong na-prove sa sarili ko na kaya ko pala. Nung first week ko sa trabaho, sabi ng husband ko, huwag ka na lang magtrabaho. Sabi ko, bakit? Awang-awa ako sa'yo. No, kailangan ko magtrabaho. Hindi mo kakayanin lahat ng expenses alone. Masasanay din ako in the long run. Yung job ko kasi is nakakapagod talaga siya physically. Kasi hindi nasanay yung katawan ko sa mabibigat na mga gawain. Yung first day of duty ko, pag uwi namin sa bahay, sabi ko sa sarili ko, parang ayokong gumastos maski $1 pag nagkasahod ako. Bakit? Kasi na-realize ko na ganun pala kahirap kitain ang pera dito. May nakausap nga akong kababayan natin na isang swine technician din dito. Sabi niya, 15 years ako nagtrabaho sa Pilipinas sa isang piggery. 500 sow level lang kami doon, pero 15 kaming employees. Tapos pagdating dito, almost 4,000 sow level. 10 to 11 employees lang kayo. Hindi ko po kayo tinatakot. This is the reality. Ngayon, masaya ako sa trabaho ko, sa mga kasamahan ko sa barn because they are all good and accommodating, friendly also, and understanding. Natututunan ko na rin gawin ang mga tasks or routines everyday ng mag-isa. Medyo magaan na yung trabaho pag nakasanayan mo na. Maraming nagsasabing bakit hindi ko rin subukan mag-apply ng isang teaching position dito. They are looking for a teaching certificate that is coming from their government. So not enough po yung experience natin and our PRC license to supplement their qualifications. Pwede po as teacher assistant, pero as of now, I'm happy with my job as swine technician. Natututunan ko na po siyang mahalin at i-enjoy. Wala akong dinadalang trabaho sa bahay. Pagod nga ako sa work physically, but I am stress-free mentally and emotionally. So thanks God for that. I hope this will serve as a lesson to individuals who are currently looking for a job. Sa umpisa lang naman mahirap, matututunan mo rin ang mga bagay-bagay and you will enjoy and love it. Learn to appreciate what you have right now. You will gain experiences that will lead you to your dream job soon. Thank you for watching. Please like and share our videos and please also follow our page La Familia Semeni in Canada.